Natalo na naman itong Blackwater Bossing dito sa Meralco Balls at yan ang dahilan kung bakit marami naniniwala na baka itutuloy na talaga nila itong kanilang napaplanong trade daw dito sa Magnolia Chicken Templados. Ayon kasi doon sa mga reports, ito raw lineup nitong Meralco Balls ngayon ay desperado na. O rather, itong lineup ng Blackwater Bossing ay desperado na pagandahin yung kanilang performance at yan ang dahilan kung bakit willing na silang makipag-trade ngayon dito sa Magnolia Chicken Templados. Kaya ayon dun sa mga reports na lumalabas, ang mangyayari daw dito kung magkakatotoo ay makukuha raw ng Magnolia Chicken Templados na itong si Tyrus Hill at itong si Christian David, yung dalawang big men na itong Blackwater Bossing, at ang magiging kapalit naman yan ay itong si James Laput at si Jeric Balanza. Yan daw ang ibibigay nila. Ayon doon sa mga reports, itong Magnolia kaya interesado kay Tyrus Hill dahil yan ang magiging backup nilang defensive player. In case nga na matrade itong si Calvin Abueva, meron silang Tyrus Hill na magagamit. Kaya sa tingin ko, pwede itong si Tyrus Hill na role player. Perfect yan para sa Magnolia. Samantala naman, itong si Christian David, yan, magiging maganda yan para dito sa Magnolia Chicken Templados. Dahil yan, pwedeng center, pwedeng power forward. Kaya sa tingin ko, makatutulong talaga to para dito sa Magnolia Chicken Templados. If ever nga na matuloy yan, talagang masasabi natin na itong Magnolia mananalo dyan sa trade na yan. At syempre, kung meron kang Christian David para isabay mo dito kay Sebe Lucero, medyo mabigat-bigat na yun talaga kumpara dito sa ibang mga players ngayon na hinaharap nitong Magnolia. Kaya sa tingin ko, magiging yan ang isang trade talaga na dapat ang pasukin at tanggapin itong Magnolia dahil magiging maganda na yan para dito sa kanilang line-up. At napag-uusapan natin yung mga teams na pwedeng gumawa ng adjustment. Kabilang daw dyan ngayon itong Rain or Shine Elasto Painters. Kung hindi ninyo napanood kagabi, itong si Bob Belga mukhang nadali na naman ng kanyang iniinda. Kaya ibig nitong sabihin, mukhang na-clear na actually si Belga na bago maglaro. Pero ngayon, ay mukhang nakita natin, nung pagkatapos niya mag-rebound ng isang play, ay hindi na nakakontinue na makapaglaro at dinala na doon sa locker room. So mukhang itong si Belga ay ilang games na naman niya na hindi makapaglaro o baka matagalan pa. At yan ang dahilan kung bakit ngayon itong si Bob Belga, ang sabi nga nung iba, baka hindi makapaglaro at ang Rain or Shine mapilitan na namang humanap ng ibang big men na magagamit. Kaya hindi na ako magtataka talaga kung itong si Bob Belga ay sabihin nating ma-sideline muna at ang Rain or Shine makipag-trade. Marami namang mga assets itong Rain or Shine. Kahit na alam natin na pagdating dito sa PBA, very hesitant yung mga teams na mag-trade para sa isang big man dahil yan talagang kinakailangan nila. So kung ang Rain or Shine ay kukuha ng isang big man para mapampalit dito kay Bob Belga, ay kinakailangan ang ibigay nilang forward o kaya ay guard, yung talagang quality player. Dahil syempre yan lang ang paraan para makumbinsi mo ang isang team na ipamigay yung kanilang sentro. Sa tingin ko, pwedeng maging option dito ng Rain or Shine. Pwede nilang kunin itong si Ben Adamos mula sa Hinebra. Dahil yan, big man na may tira sa labas. O kaya naman, itong si Motaw Tuwa mula sa San Miguel. Pwede rin nilang subukan kunin si Kai Balungay mula dito sa Phoenix. O kaya naman si Michael Miranda mula sa NLEX Road Warriors. Ibig sabihin nito, may mga options talaga itong si Coach Yengyao na magagamit niya dyan sa kanyang bench para mapunuan yung pagkawala nitong si Bob Belga pansamantala.